We have with us joining again Presidential Anti-Organized Crime Commission Chief Undersecretary Gilbert Cruz. Yusek Cruz, welcome back to the Storycon. Yes, good afternoon, Patrick and Sir Ronald. Good afternoon. Kamusta, Yusek? Kamusta na yung proposal ko na super body? Pinag-uusapan na ba? Opo, actually, pangatlo na po kayo sa nagsasuggest yan, sir. Sa tingin ko, yan kasi sir yung talagang magandang gawin natin since nakikita na po natin yung laki po ng problema. I think it's about time to think of creating a super body para just to address this problem. So. Alam mo ba yun? Super body na sila just ko na parang ICAC sa Hong Kong. Above siya dun sa mga ibang departamento para meron siyang bite, meron siyang power. In dealing with the POGOs? Yeah, in dealing with the POGOs. Dahil maraming enablers eh. Bureau of Immigration, mismo sa kapulisan. Local police, right. Mismo sa local government, no? Etc. So, kailangan mo ng super body na may superpowers. Parang Marvel superheroes. Yusek, on a slightly different note, etong discovery ng mga papers pertaining to a former executive assistant of Secretary Harry Roque. Curious lang kami, Yusek, anong ginagawa nito dyan within the POGO complex in Porac, I understand? Yeah. Doon ba siya nakatira, Yusek? Yun po ang explanation ni dating spokes po ng dating administrasyon. And sabi niya po, nakitira daw since doon po sa lugar yung tao at doon siya nag-aaral. Parang doon daw po tumira for a while. Opo, dahil nag-aaral nga po doon sa Clark. So, yun ang explanation niya. So, this POGO complex takes in visitors and residents or renters? And government officials. Yun kasi yung first time na nakarinig po tayo. But normally po, pag nakakapasok po tayo, dahil may nirate po tayo mga POGO hub, normally ang mga nandun po, mga nagtatrabaho, like right. Kung Pilipino ka ho, it's either you work as sa maintenance or right. sa household help or doon ka po sa kitchen. And kung ikaw naman ay foreign national, normally doon ka po sa POGO hub, sa illegal POGO hub, kung scamming operations sila, yung actual operation ng online illegal gambling, and other administrative matters. But yun lang, doon ko lang narinig na yung sinasabi pong tao, pinatira raw po doon dahil yun po nag-aaral daw po doon sa area, sa malapit sa area. Saka Yusek, hindi to simpleng government official. This is an executive assistant level 3 ng isang spokesperson ng presidente. No? So hindi siya ganun kasimple. Yes, tama po. So do we know, Yusek, of any other individual who was accorded or had a similar situation as the executive assistant of Secretary Harry Roque na pinayagan siyang rumenta dyan o makidor dyan sa POGO hub? May renta ba? Parang whatever arrangement that is, pinayagan umupa o magbayad o pinatira ng libre. May mga iba bang ganung kaso din, Yusek? O siya lang yun po ang yung natatangi? tinitignan natin. Actually, may mga dokumento po tayong ni-recover during the search. And tinitignan pa po natin kung may similar. But sa ngayon, yan lang muna talaga yung nakita natin. Doon po sa POGO hub dyan po sa Porac. Okay, but can you say na wala no such thing as a dormitory for students dyan within the POGO complex? Wala pong ganun? Wala po kasi they're doing illegal things inside. So, yun nga minsan pumasok po yung Bureau of Fire po natin to make their inspection. Hindi po sila pinapasok at pinag-inspect doon sa fire safety. Kasi nga ayaw nilang makapasok yung mga tao na makakaalam kung ano yung ginagawa sa loob. So they are very secretive, very careful doon sa mga tao pumapasok sa loob.
And At saka- yet this this Yeah. student, this former executive assistant, was allowed, I Yes. guess, allowed to live inside the Yes. complex. Tsaka Yusek, aksidente yung pagkakakita dyan, di ba? Aksidente lang na nakita nyo yung aksidente. papeles. Oo. Opo, aksidente po yun, aksidente. Wala namang dormitory dyan para sa mga beauty contestants sa Mr. Supranational. Ang dorm po dito is, karamihan po, mga dorm po na ginagamit ng mga mag-illegal po, yung mga gumagawa po ng scamming dito sa Pogo Hub na ito. So usually, Pogo workers, those are involved with the Yes, operations. sir. Illegal Okay. Pogo workers. Opo, Hindi opo. beauty contestant. Okay, body Hindi po. Mr. Supranational. Okay, you said medyo every few days, there's something new or fascinating coming out of this Pogo complex, in Porac. Tapos na ba yung pag-i-inspect nyo or matagal-tagal pa? Marami pang hindi nakikita. As far as the search po, sir, tapos na po yung search natin. Kasi 10 days lang po, talagang hinabol po natin yung 10 days. So, we don't need to extend the search at magre-request pa po kami kay Judge for additional days. Naayos naman po na gamit po namin yung 10 days and tapos na po. And ang ginagawa na lang po namin is the preparation for the filing of case. Dito po sa mga management, sa mga involved po doon sa mga human trafficking and other cases po na hinahanda po namin laban sa kanila. Yusek, any new discovery and what cases are you looking at? Nakita na po namin yung human trafficking case na ipapile namin. And there were names na naglabasan po, but I think i-open na lang po namin siguro ito pa after na na-file na po namin yung case. Yusek, nung ni-raid kasi ang mga Pogo Hubs na yan, parang wala yung mga nagpapatakbo. Wala yung mga leaders, wala yung mga managers. May possibility ba na may nagtimbre sa kanila? Mula sa gobyerno? Alam mo, Sir Ronald, nung first application po namin yung search warrant was June 4. And then, nung nandun pa lang po sa korte yung mga tao natin yung nag-a-apply ng search warrant, nabalitaan namin na nagtatakbuhan na po. Kasi we're expecting about 2,000 o 1,000 plus na mga illegal Pogo workers sa loob. So, napatakbo po kami at butin lang may inabot pa kami. And then, na-delay po kami ng 2 days kasi na-deny po yung first search warrant namin. Nagkaroon po ng denial, although na-approve na po nung una. And then we need to apply for a second search warrant sa ibang court po na na-approve naman po. So yun po ang ginagamit namin ngayon, yung warrant po na in-issue ni Judge Robert Alexander Malik, the Executive Judge of San Fernando, Pampanga. So buti na lang po, may mga inabot po kami na kulang na 200 na illegal Pogo workers. And may mga managers po kami nakuha, may mga torturers po kami nakuha, those who are in charge of inflicting harm dun sa mga Pogo workers. And may mga victims naman po kaming na-rescue. So, I think may tight case din po kami dito sa management po ng Pogo na ito sa Porac. Pero Yusek, ang sabi nyo, mga inaasahan nyo, more than 2,000. Ang inabutan nyo, 200. Opo. So that's less than 10%. Opo. So yung 90% Yes, sir. nakawala. Opo. Yun po ang... Yusek, when you say names in connection with this Pogo in Porac, what are these names? Are these names of Filipinos that you're looking at? Names of prominent people that you're looking at? And what sort of involvement or culpability do they have na they're now subject of investigation? May mga names po tayo na I can say na familiar na po sa pandinig natin. And yung mga names po ng mga Chinese nationals po na those who are in charge with the pagpatakbo po ng illegal Pogo Hub na to. And yung mga link po na ginagawa natin, masasabi po natin na yung magkakabit po yung mga illegal Pogo Hub, dyan po sa area ng Luzon ngayon.
Yusek, kausap namin si PAGCOR Chair Al Tenco last week. Ang sabi niya, 40 plus lang yung legal dun sa mga pogo at almost 300 yung illegal. Ito bang mga 300 na ito, may mapping na kayo at may plano ba kayong silipin itong mga almost 300 na allegedly illegal pogo katulad dyan sa Porac at saka sa Bamban? Yung 300 po na yon, Sir Ronald, pala po yan sa buong Pilipinas. Yes, We are yes. looking at pinakamababa dito is 300 to 2,000 hanggang 5,000 pogo workers. Opo. And these are no ordinary houses, kasi if you will look at yung nakita po natin sa Banban and then yung nakuha po natin sa Porac, ganun po ang mga haharapin natin. So, talagang kung sa silip na meron po tayong mga record na dyan sa 300 na yan. Alam na po natin kung nasaan yan. Alam na po natin na mga illegal po yung mga ginagawa nila. And alam po natin na wala na rin po sila mga permits. But namimili lang tayo talaga, Sir Ronald, nung uunahin natin. Like, pag meron pong mga video na pinapadala sa amin, like yan sa Porac, 3 video po yung tinanggap natin dyan na torture activities po na ginagawa po sa The same thing din po sa Banban, nakakuha po tayo ng video galing naman po sa Vietnam Embassy. And yun yung mga dahilan kung bakit po nare-raid natin yan. And some pogos po na sinasabi nyo na part po ng 300 na yan. May mga videos na rin po kami. And, but kagaya ng sinabi ko, sir, sa dami nila at sa laki nila, hindi ko talaga kakayanin nung team namin and of course we need yung help po ng Philippine National Police and other law enforcement agencies like the NBI and the Bureau of Immigration para po makatulong namin. Pero Yusek, kailangan ba na may mag-abiso sa inyo, may magpadala ng video? Hindi nyo ba pwedeng gawin moto proprio on your own na lusubin na yung mga yan? Dahil halos lahat naman yan talagang tainted with illegality eh. Halos lahat yan tainted with crime eh. Yes, sir. Actually, sir, mga a week ago, sir, nag-meeting na po kami with the PAGCOR and the ING on how we will approach, sir, yung problem natin. Kasi kailangan mo talaga involve na natin yung mga local natin, local LGUs and the local police. Since alam naman po talaga nila kung saan po yan at yung mga areas, yung operation po nila, alam po nila eh. And siguro ang gagawin na lang po ng PAOK and the other national agencies is to assist them and monitor kung talagang tatrabahuhin nila kasi siyempre mamaya hahausyawin lang po yan, magagagawa lang sila ng report na in-inspection nila tapos negative nila. Papakita lang po namin sa kanila na may mga dossier na po kaming alam dyan, may mga intel reports na po kaming ginawa dyan, and we will provide them all the detailed report, intel report, para humagamit nila if they will be conducting a police operation laban po dun sa mga illegal pogos. Kasi yun nga ang sinabi namin at nasabi ko na yung Executive Secretary Lucas Bersamin na kailangan magtulungan po talaga yung national and the local government para po ma-stop na po natin ito. Especially yung 300 na yun. Imagine 300 na tama yung sinabi mo, Sir Ronald, na may mga kalokohan sa loob. So, kailangan talaga i-stop na natin ito. I-stop na nila. Yusek, balikan ko lang itong sinabi mo na mga names na quote-unquote familiar sa ating pandinig. Pag sinabi mong familiar sa ating pandinig, Yusek, dalawa lang naman ito, mga artista o politiko. Siguro ganun. Ano pong complicity nila? Ano pong sabit nila? Protector? Artista nga ba o politiko? Mga pangalan na ito. Siguro, sir, ilabas ko na lang po pag na-file na natin yung kaso. Basta, nakikita na po natin at siguro lumulutang na ho yung mga pangalan ito even before. Opo. So maraming sasabit dito, hindi lang mga Chinese nationals, pati yung mga protector nito na Pilipino. Opo, hindi naman po actually protector
But those whose names appear doon po sa mga documents na recover natin. May involvement. Opo, tama po. Especially sir yung sa mga SEC nila, yung mga organizational setup po nila, nandoon po yung mga pangalan nila, di ba? So makikita po natin. This doesn't mean na criminally liable sila, Yusek. Ang sinasabi nyo lang kahit papaano naging papel sila para magkaroon ng matayo o mabuo itong Pogo complex na ito sa Porac. Parang ganun po ba? Yes sir, ang pinag-uusapan po kasi natin dito is human trafficking. So it's a criminal act. And siyempre yung kasalanan po ng isa, dahil kasama po silang nagtayo niyan, kasalanan mo talaga ng lahat yan. So, siguro yung charges po, kung ipapile namin charges dun sa iba, yun din po magiging kaso nitong mga sinasabi po natin. So, Patrick, mukhang hindi lang nila i-announce, kakasuhan nila. Yes. Di ba? Itong mga familiar names na ito. Oo. At saka ayaw lang sabihin mo na ni Yusek na he's being very prudent and very careful. Okay. I guess, Yusek, naintindihan nyo naman kung bakit medyo kinukulit ka namin para baka madulas ka at may masabi ka mga ilang pangalan. Okay lang po, sir. Okay lang po. Pero magaling si Yusek. Alam niya umiwas. Siyempre. Umiwas. Geron, may tanong ka pa? Hindi, okay na yun. Okay, maraming salamat. Yusek Undersecretary Gilbert Cruz of the Presidential Anti-Organized Crime Commission. Salamat, Yusek. Thank you po, sir. Sir Ronald and Patrick. Thank you po.